Ipinapakita niya ang isang lugar kung saan nakatago ang mga bata, mga nasugatan, at mga matatanda. Siguradong ang taong kanilang hinahanap ay kabilang sa mga taong yun. Ang tanging kailangan niya ay pahintulutan siya na maghanap, at kung hindi talaga nila matagpuan ang taong hinahanap, nangangako siya na hindi na magdudulot ng anumang problema at ipadala ang lahat ng mga patay upang magbigay ng higit pang tiwala sa leader. Sinasabi ng patay na siya ay dating monghe at hindi pa rin nakalimutan ang tunay na halaga ng buhay, kaya't nangangako siyang hindi sasaktan ng sinuman. Ang kailangan lang nila ay ang taong nagtatago sa loob. Panahon na upang pumili siya, papasukin sila o makipag-away sa kanila na walang pagkakataon na manalo. Tinitingnan ng leader ang paligid, nakikita ang mga nasugatan sa kanyang harapan at ang mga undertaker na halos mapagod na. Tinitingnan ng assistant ni Biwu mula sa isang sulok at hindi makapaniwala na ang mga patay ay talagang sumunod sa kanya ng ganito kalayo. Talagang matyaga sila at mukhang hindi sila susuko sa kanilang paghanap, at dahil wala rin siyang matakasan, kailangan niyang gumawa ng desisyon. Hindi niya maaring hayaan na mapanganib ang lahat ng mga taong ito dahil sa kanya, ngunit sa parehong oras na iniwan siya ni Biwu sa mahalagang misyon na ito. Kung siya ay mahuhuli, ang sakripisyo ni Biwu ay magiging walang kabuluhan. Habang siya ay nag-iisip, tinapak siya ni Jiu sa balikat at sinabing huwag nang mag-alala pa. Ang isipan ng leader ay nasa Syra dahil sa pagpipilian na ipinataw sa kanya, ang buong moral na kodigo niya ay nasusubok at wala siyang pag-asa na mapanatili ito. Biglang may dumating na ibang undertaker at sinabi sa kanya na huwag makinig sa bastard na yun. Sinasabi nitong nauunawaan niya ang kahalagahan ng buhay, ngunit puno ng amoy ng dugo ang katawan nito. Hindi dapat mag-alinlangan sa kanyang paniniwala dahil ang taong ito ay talagang nag-e-enjoy sa bawat sandali ng sitwasyon. Ang monghe ay tumitig sa kanya sandali at pagkatapos ay inilabas ang kanyang tunay na kalikasan. Ang sinabi ng batang ito ng tao ay totoo. Gusto niyang makita ang mga tao na nagsisikap ng walang kabuluhan, hindi alam kung sila ay mabubuhay hanggang sa susunod na araw. Para itong kandila na nagtatangkang labanan ang hindi mapigil ang hangin, ito ay lubos na kasiya siya para sa kanya. Binuhay niya ang kanyang tungkod at muling inihayag na sila ay walang dala at sa wala, sila ay babalik. Siya rin ay aalis ng wala maliban sa maikling sakit na kanyang mararanasan. Ang undertaker ay naghahanda na mamatay. Ngunit doon ay isang madilim na apoy ang tumama sa kanyang kamay, at nakilala ng monghe kung kanino ang mga apoy na ito. May isa lamang na may mga apoy na sumisira ng anumang daraanan nito, at iyon ay si King Yumra na kanyang ikinasisiya na makita noong aktibong araw ni Yumra bilang hari ng ilalim ng lupa. Isa sa kanyang 12 subordinate ay ang erehe monghe na si Nu. Noong siya ay tao pa, pumasok siya sa pugad ng tigre na kumuha ng isang bagitong monghe at pinatay siya dahil sa matinding galit. Sa kanyang pagtingin, pinatay niya ang mga tigre sa maliliit na piraso at iniwan silang mabulok. Siya ay isang alamat na may alamat na kakayahan sa pakikipaglaban na nagbigay ng lahat ng kanyang prinsipyo bilang monghe. Si Nung ay tumingin sa kanya ng pagkamakasarili dahil hindi niya naisip na talaga siya ay namangha sa pagkakita kay Nu, na binanggit na siya ay lumago ng kahanga-hanga mula noong huling pagkikita nila at tila masaya sa kanyang pagreretiro. Hindi nagbigay si Yumra ng kasiyahan sa sagot, kaya't sinabing biro lang ni Nu ang kanyang pagmamalaki, at sa kabila ng kanyang kasiyahan, hindi niya inaasahan ang pagkakaroon ni Yumra ng bagong tagasunod. Mukhang marami ang pinagdaanan nila ni Nung. Hindi gusto ni Nung ang pagiging maikli ng mga salita ni Nu sa harap ni Yumra, ngunit sinabi ni Nu na natural lang dahil sila ay magkaaway. Bagaman nagtanong siya mula sa matinding kuryosidad, hindi ba maaaring palayain na lang siya ni Yumra at kalimutan ang kanyang pagdating? Sinabi ni Yumra na huwag niyang asahan ng ganoon dahil sisikapin niyang makuha siya at ipapadala siya sa impyerno, doon ay malalaman niya ang lahat ng alam niya, gaano man katagal. Natuwa si Nu na makitang ganun pa rin si Yumra, ngunit kailangan niyang malaman na siya ang magiging dahilan ng pagkakabagsak ni Yumra. Tinawag siyang baliw ni Nung, at tinanong kung talagang iniisip ni Nu na mayroon siyang pagkakataon na talunin si Yumra ngayon. Alam ni Nu ang sinabi niya ngunit may kasabihan siyang palaging sinasabi sa kanyang mga nakababatang kasamahan, hindi nila malalaman kung hindi nila susubukan. Sa mga salitang yon, huminga siya ng malalim at nagsimulang sumigaw ng malakas, na nagpagising sa lahat ng mga tiyan niya na nakikinig sa kanya. Ang makapangyarihang hari ng ilalim ng lupa ay lumitaw upang kunin ang kanilang regalo. Kung siya ay patuloy na magiging mas malakas, at kung maglakas loob silang iwan siyang ganoon, siya ay magiging hadlang sa tao. Ngayon na siya ay nasa pinakamahina niyang punto, ngayon ang oras para sa kanila na mag-atake at wakasan ang kanyang buhay.
Magsisimula na sila sa misyon ng pagsupil kay Yomra. Pagkatapos ng pagsampal niya sa kanyang tungkod, daan-daang tiyan niya ang lumitaw sa tabi niya. Sinasabi ni No kay Yomra na kung siya ay mamatay sa labanan na ito, umaasa siyang mabubuhay siyang muli sa paraiso. Sa mga salitang yon, lahat sila ay nag-activate ng kanilang shroud at naghahanda si Yomra na labanan sila. Bago mangyari ang anuman, sinabi niya kay Jiu na i-evacuate ang lahat ng mga tao dahil sa lalapit na arena. Napansin ni Jiu na napakaraming tiyan niya dito, kaya't mananatili siya at tutulong sa kanya. Hinawakan ni Yomra ang kanyang balikat at sinabi na kahit na hindi ito tungkol sa pakikipaglaban, maraming mahalagang gawain ang kailangang gawin kaya't dapat siyang sundin at i-evacuate ang lahat ng mga tao. Tumingin si Jiu sa kanya na may halong pag-aalala, ngunit lumipat siya sa tabi niya at nagsabi sa lahat na sundan siya para sa pag-evacuate. Sinabi rin ni Yomra kay Nong na tumulong kay Jiu, na agad namang ginawa. Itinaas ni No ang kanyang tungkod at tinanong kung talaga bang iniisip niyang magagawa niyang harapin silang lahat mag-isa. Ngunit ngumiti lang si Yomra. Ito ang nagpasaya kay No na natatawa sa kanyang pagiging kahanga-hanga tulad ng dati. Binangga niya ang kanyang tungkod sa lupa habang inuutos sa mga tiyan niya na patayin ang lahat. Tinanong ni Di kung dapat niyang i-activate ang kanyang shroud, ngunit sinabi ni Yomra na huwag, dahil may malawak itong saklaw at maaaring makasama ang mga tao. Ang mga hindi makakahiwalay ay malamang na matakot sa hitsura nito, kaya dapat siyang bumalik sa impyerno at maghintay ng mga utos. Ang mga tiyan niya ay sabik na sumugod, tumutok ng diretso sa ulo ni Wai, ngunit naitukod niya ang mga ito at bumuo ng malaking ulap ng alikabok na nagbigay daan sa kanya na pumunta sa likod nila at maglunsad ng malakas na sipa sa dalawang tiyan niya, na pinapatay sila agad. Ginamit ng iba ang pagkakatuwang yun para umusad at sumugod sa kanyang leeg. Pinakilos nila siya sa maling posisyon, ngunit kahit ganon, kumilos si Yomra ng mahinahon, hinawakan ng isang kamay sa ilalim ng kanyang braso at ginamit ito upang patayin ang isa pa bago siya pinansin. Pagkatapos nito, lumipat siya sa isang malaking grupo sa likod niya, nagcast ng karmic flames para siguraduhin hindi na sila makakagalaw. Ngunit ang pag-atake na ito ay pumunta rin kay NWU, na nagtatala na ang mga flames na ito ay isang nakakainis na kakayahan. Gayunpaman, tila siya ay patuloy na nagbababa ng kanilang halaga. Nag-charge siya ng kanyang tungkod at ginamit ang isa sa kanyang mga kakayahan. Habang bumababa ito, Share the Sin Black Rope Rack Asa. Isa sa kanyang mga prayer beads ay nagsimulang mapuno ng likido, at nalaman ni Yomra na ang karmic flames ay hindi na magiging epektibo sa kanya. Dapat siyang gumamit ng ibang teknik. Ang Anja ay nagmumula sa likuran at naghahandang itusok siya, ngunit ang atake nito ay napakabagal. Ang kailangan lang ni Yomra ay hawakan siya at itapon siya palayo. Sa kasamaang palad para sa kanya, hindi niya magawa dahil ang kanyang kaliwang braso ay hindi makagalaw. Kaya't gumamit siya ng ibang paraan para makuha ang kalamangan, bagaman hindi niya may tatago na ito ay medyo malapit. Nakalimutan niya kung ano ang ginagawa ng shroud ni No. Naglagay siya ng sumpa sa kanyang sariling katawan upang i-immobilize ang bahaging yon, na ginagawang ibabahagi rin ng kanyang kalaban ang sumpa. Alam ni Yomra na ang kakayahang ito ay nakakainis, ngunit wala siyang oras para mairita dahil isang bagong atake ang lumipad mula sa ibaba habang tatlong ibang tiyan niya ang umaatake mula sa itaas. Habang lumilipas ang oras, mas maraming bahagi ang maaaring sampay ni No, kaya kailangan ni Yomra na tapusin ito bago ang lahat ng kanyang mga galame ay masira. Pinapayuhan niya ang mga atake ng mga tiyan niya habang iniisip ang gagawin laban sa kakayahang ito. Sa kabutihang palad, isang bagong pagkakataon ang lumitaw. Pinatay niya ang tiyan niya na may dalang espada at napansin na nakakita siya ng bagong laruan. Habang nag-evacuate si Jiu sa lahat, napansin niya ang laban na nagaganap sa lokasyon ni Yomra at nagtataka kung magiging maayos siya. Sinabi ni Nung sa kanya na huwag mag-alala dahil maaaring kasing bobo ni Yomra ng isang bato. Amoy ng matandang lalaki at magulo, ngunit ang pakikipaglaban ay hindi dapat niyang ipag-alala. Dapat niyang bisitahin siya kung siya ay sobrang nag-aalala. Ipinaliwanag ni Jiu na nais niyang manatili sa tabi niya, ngunit kahit na sinabi ito ni Yomra sa magiliw na paraan, alam niyang wala siyang makakain na tulong sa kanya. Napansin ni Nung na malamang hindi niya yun ibig sabihin. Ngunit nagpatuloy si Jiu at sinabing ayos lang yun, dahil ang mga taong walang shroud ay hindi makagawa ng marami. Biglang lumapit ang katulong ni Bako at tinanong kung kasama nila si Yomra, dahil may kailangan siyang iulat. Ipinaliwanag ni Jiu ang nangyayari at binanggit na ang mga kagyat na bagay lamang ang dapat isaalang-alang habang lumilitaw ang isang tiyan niya sa likuran niya.
Sinabi ng katulong na talagang kagyat ito. Ang tiyan niya ay naghahandang atakihin siya at desperadong sinubukan ni Jiu na iligtas siya sa pamamagitan ng pagsugod at pag-agaw sa katulong. Kahit na kung may papalabas niya ang katulong, hindi niya maasahan na makaiwas sa papalapit na atake at naghanda para sa pinakamasamang sitwasyon. Bumuo ng malaking alikabok sa pag-atake ngunit narinig ng tiyan niya ang isang sumabog na tunog imbes na isang matalim, nangangahulugang ang kanyang atake ay somehow na-block. Tiyak na ang katulong ay nagpatawag ng barrier na nagprotekta sa kanila mula sa atake. Tinanong niya si Jiu kung siya ay okay, na nakumpirma niyang oo, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay isang shroud user. Humingi siya ng tawad sa pagtatago nito ngunit ito ay ayon sa direktang utos ni Baku. Siya rin ay isang Undertaker at tulad ni Bu, isa rin siya sa 12 Zodiac Dogs. Ang kanyang tunay na pangalan ay Beck Osu. Ang barrier na hawak niya ay sa kalaunan ay nag-crack dahil wala siyang sapat na lakas para dito. Nagmadali si Jiu sa kanya ngunit sinabi ni Nung na mag-ingat siya dahil mayroon siyang mga tanong. Lumapit siya kay Osu at humingi ng tawad sa pagiging magaspang, ngunit ito talaga ang unang pagkakataon na nakita niya siya. Siya ba talaga ay isa sa 12 zodiac signs? Humihinga ng malalim si Osu at nakilala siya bilang si Nung. Ipinaliwanag niya na natural lamang na hindi siya kilala. Bago siya makapagbigay ng buong paliwanag, ang tiyan niya ay muling umatake sa kanya na pinilit siyang ilabas ang barrier. Kahit na ganito, sinabi niya kay Nung na siya ay isang baguhan na sumali pagkatapos ng pagretiro ni Y pagkatapos na masira ang barrier, agad na inalis siya ni Jiu at tinanong kung siya ay okay. Binanggit ni Osu na nahihiya siya sa pagiging mahina. Hindi makapaniwala si Nung na isa sa 12 Zodiacs ay talagang ganito kaina. Siya ay umuubo ng dugo mula sa pag-block. Ipinaliwanag ni Osu na bawat Zodiac ay ganito, walang pagkakaiba sa katawan kumpara sa mga tao. Nang mahulog sila sa human realm, tinanggal ang pagpapala ni tao at hindi na nila kayang isuot ang kanilang mga shroud ngayon. Nagulat si Nung nang marinig yun, na talagang iniwan sila lahat. Ang bastardong yun ay talagang walang taktik, ngunit kung totoo yun, saan napunta ang kanilang mga kapangyarihan? Sinabi ni Yomre kay Nu na nararamdaman niya ang kapangyarihan ni tao na dumadaloy sa kanya. Talaga bang iniwan nila ang lahat ng Zodiacs? Ano ang dahilan para sa ganoong pagkilos? Napaka-absurd. Bibigyan siya ni Yomra ng isang huling pagkakataon, siya ay luluhod, siya ay susuko at dahil siya ay naging tapat dati, bibigyan siya ng parusang magiging dahilan ng kanyang pagnanais na mamatay. Nagtataka si No kung sinusubukan ba talaga siyang kumbinsihin ngayon, ngunit yun ay hindi ang layunin ni Y siya ay talagang, kaya't dapat na niyang ilabas ang sagot. Naghihintay na siyang magsimula, naiinis si No sa kanyang kapal ng mukha ngunit pagkatapos ay natatawa. Dahil alam niyang hindi siya mag-aalala sa pagpapatawad sa mga tao. Hindi siya nagawa noon, ngunit nagpapalakas ito ng kanyang determinasyon na kailangan niyang mamatay dito. Sinasumpa niya ang kanyang kanang mata at pagkatapos ay SS ang mga tiyan niya sa kanya na lahat ay umaatake sa kanyang blind spot. Ngunit kahit na may ganitong kalamangan, tinamaan ni Yomra at pagkatapos ay muling tinamaan, tinapon ang espada habang nasa ere. Pagkatapos ay lumipat siya upang itulak ang natitirang mga tiyan niya. Ngunit kapag may isa sa likuran niya, ginamit niya ang kick flame upang ibalik ang espada sa kanya at gawing tusok sa ilang tiyan niya habang nasa ere ang espada. Ginamit niya ang pagkakataon upang makitungo sa isa pang patay. Pagkatapos ay kinuha niya ang espada at umikot upang magdulot ng malawak na pinsala sa paligid niya. Ginamit niya ang kanyang momentum upang i-kick ang espada sa ere at habang ang mga tiyan niya ay nadidistract dito, ginamit niya ang pagkakataon upang muli niyang magamit ang Karmic Flame sa isang grupo ng mga tiyan niya habang ginagawa yon, ngunit umatake si Anja mula sa likuran. Sa kasamaang palad para sa kanya, na-detect na ni Yomra siya noong nakaraan at pinutol siya sa maliliit na piraso. Pagkatapos na bumalik ang espada, ginamit niya ang patuloy na momentum ng espada sa ere upang madaling maiwasan ang anumang papalapit na atake at sa wakas ay umatake kapag ang espada ay nasa kanyang mga kamay. Ipinapakita ang tunay na kapangyarihan niya. Si Nu ay maaaring tanging tumitig sa pagkabigla habang ang bawat tiyan niya ay bumabagsak isa-isa nang hindi makagawa ng anumang bagay laban sa hari ng ilalim ng lupa. Si Jiu ay muling tumingin sa likuran niya habang nararamdaman ang labanan, ngunit sinabi ni Nung na mag-focus sa harapan dahil mayroon din siyang kaaway na labanan. Ang tiyan niya ay nagpapalabas ng atake pagkatapos ng atake, na nagpapahirap kay Jiu na mahulaan kung saan nagmumula ang mga ito. Kaya't maaari lamang niyang iwasan base sa instinto na mukhang epektibo naman sa kanya, kahit sa ngayon.
Tumakbo siya palayo upang subukan at tingnan kung ano ang gagawin at doon niya napansin na ang tiyan niya ay mataas. Ang kanyang tanging problema ngayon ay kung paano niya aatakihin ito. Tinanong ni OSU kung ano ang dapat nilang gawin ngunit sinabi lamang ni Nung na manatili sa kanilang lugar. Nagtataka si OSU dahil mukhang hindi kayang talunin ni Gio ang patay na yun ng mag-isa, na sinasang ayunan ni Nung. Ipinaliwanag ni OSU na ang mga patay ay mapanganib, hinihintay ba siya na magising si Gio o kung ano. Sabi ni Nung na hindi, ayaw lang niyang tumulong. Bakit siya gagawa ng ganung bagay? Wala siyang pakialam sa mga tao at mas hindi siya gusto si Gio kumpara sa ibang mga tao. Nagulat si OSU na marinig ang ganoong matinding pahayag, ngunit hindi tumigil si Nung doon. Ang ginagawa niya ay ayon sa kagustuhan ni Yomra, wala nang iba pang bagay ang mahalaga. Hindi siya sumusunod sa taong ito dahil gusto siya, kailangan lang nilang manatili at ayusin ang mga bagay sa ibang pagkakataon. Kung siya ay tunay na mamatay sasabihin nila na wala silang sapat na oras upang makatulong. Nagagalit na si OSU at nagtatanong kung talagang papayagan niya si Gio na mamatay. Wala namang pakialam si Nung, bagkus ay matutuwa pa siyang makita siyang mamatay dahil ito ay magiging pagkakataon upang mapupuksa ang isang pasanin. Si OSU ay malapit ng magsalita, ngunit doon ay nagpa siya ang tiyan niya na umatake sa kanya, na pumipilit kay Gio na protektahan siya. Lubos na nakalimutan ni OSU na ang patay ay nandito at ngayon ay nagdulot ito ng pinsala kay Gio. Hindi inaasahan ng tiyan niya na magiging kasing tanga ng taong ito na talagang susubukang protektahan ng taong yon. Ngunit wala siyang maipagdiwang ng matagal dahil ang leader ay lumundag at sinubukang umatake sa kanya. Sa kasamaang palad, ang kanyang atake ay masyadong mababaw kaya't bumagsak siya at sinabi kay OSU na bibigyan siya ng oras. Dapat niyang itigil ang pagdurugo ni Gio. Agad na tinanong ni Yu kung siya ay okay at bakit siya gumawa ng ganitong kapwa kapahamakan, ngunit sinabi ni Gio na ito lamang ang kaya niyang gawin dahil wala siyang kapangyarihan. Dapat silang pumunta sa mga taong nagsasalba na dahil maraming nasugatan dito na nangangailangan ng tulong. Sinabi ni OSU na siya ay napakahina upang makatulong sa sinuman at si Nung ay simpleng nanunood sa lahat ng ito na parang walang pakialam sa ibang tao. Sinabi ni Gio na dapat niyang paniwalaan na kahit ang pagkakaroon ng kakayahang protektahan ng isang tao mula sa panganib ay isang malaking lakas na yun ang dahilan kung bakit siya ay humihingi sa kanya na protektahan sila dahil kaya niya. Nagulat si OSU sa sinabi na ito, tinitigan si Nung, at sa wakas ay naintindihan ang kanyang posisyon. Hinawakan niya ang balikat ni Gio at sinabi na siya ay mas mabuti kaysa sa isang Diyos sa ilang mga lugar, ngunit nais niyang ibalik ito sa huli. Si Nung ay isang tagapayo lamang at dahil ang pag-abot sa nais ni Yomra ay kanyang tungkulin at sinabi sa kanya na tulungan siya, ang kanyang layunin ay natamo na. Si Nung ay nagmamasid sa takot habang si Yomra ay umuusad. Alam niyang malakas siya, ngunit hindi niya inaasahan ang ganitong uri ng labis na lakas na makakagalaw ng bundok. Naglingkod siya sa ilalim niya ng 2,600 taon at kahit na mahaba ang panahon, hindi pa rin niya nakita ang lawak ng kanyang kakayahan hanggang ngayon. Pero tila makakaya niya ito dahil siya ang hari ng ilalim ng lupa na laging tumitingin sa lahat mula sa mataas na lugar. Sa isang salita o galaw, kaya niyang gawin ng sinuman na agad na yumuko sa kanya. Sa nakaraan, nagtataka siya kung bakit hindi nakikilala ng mga patay ang kanilang hari, ngunit ngayon ay nauunawaan niya. Kapag nasa kanyang presensya, ang tanging magagawa ng mga patay ay ang yumuko sa kahihiyan, dahil ang sinumang magtatangkang itaas ang kanilang mga ulo ay tiyak na makakaranas ng agad na pagkatanggal ng ulo. Sa kabila nito, pinili niyang tumawa na hindi naiintindihan ni Yomra. Lahat ng kanyang mga nasasakupan ay natalo na, ngunit siya ay tumatawa. Napansin ni Nu na ang sitwasyon ay kakatuwa. Hindi niya mapigilan ang pagtawa na isip niyang magiging panganib pagkatapos kunin ang isang lumang kalaw-angin na espada. Hindi ba't ito ay tinuturing na pandaraya? Tinanong ni Yomra kung siya ba ay magpapaluhod at magmamakaawa tulad ng lahat ng iba, ngunit tumanggi si Nu. Tinanggal niya ang kanyang shroud at sinabing ang mga trick ay hindi nagagana sa kanya, kaya ilalagay niya ang lahat ng kanyang pag-asa sa kanyang lakas at ang banal na awtoridad na ipinagkaloob ng kanyang tunay na Diyos. Napansin ni Ira na ang impyerno ay bumubukas at mahuhulaan niya kung saan ito bumubukas mula sa asul na ilaw. Si Nu ay naghahanda at ipinapakita ang itim na lubad ng impyerno. Hindi makapaniwala si Gio na may nagbigay sa kanya ng shroud, ngunit sinabi ni OSU na isuot na ito. Hindi pa rin niya maintindihan kung bakit, kaya ipinaliwanag ni OSU na hindi siya tutulungan ni Nung.
Hihintayin niya na siya ay mapunta sa ilalim ng lupa at dahil ang kanyang shroud ay pangkaraniwan sa mga defensive type, magiging akma ito sa kanya. Sinabi ni Jiyu na kalmado lang si OSU dahil hindi niya pinaniniwalaan na gagawin ni Nung yun. Upang patunayan ito, pupunta siya upang tanungin siya ng direkta dahil tila may hindi pagkakaintindihan sa pagitan nila ni OSU, ngunit nagsimula si Nung na mag-whistle, na nagpapaisip kay Jiyu kung talagang may nangyari. Napansin ni OSU na siya ay napakahina upang gumawa ng anuman, kaya dapat siyang magmadali at isuot ito.